So, ang sweldo niya, 90,000. Laki, no? Kaya lang, malaki din yung deductions. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tax. Yung tax niya parang sweldo na ng isang tao. So, ang take-home pay niya, 73,000 na lang. Lahat ng gagastusin niya may buwis din, 12%. So, kukunin natin yung 12% dito. That's 8,800 na VAT. So, galing sa salary ni Jose na 90,000, ang value na lang ng pinaghirapan niya sa isang buwan ay nasa 64,000. Magkano yung mapupunta sa gobyerno? Itong 13K, pati itong 8,800. So, nasa 22,000. Ngayon, paano makakasiguro si Jose na itong pinaghihirapan niya every month ay hindi ibubulsa ni Eme at hindi rin mapupunta sa mga tao na kagaya ni Clarice? Tulungan natin siya. Una, alamin natin, sino ba yung sangay ng gobyerno na tumutulong magdesisyon kung saan mapupunta yung taxes? It's the senators and congressmen. Pareho silang gumagawa ng batas. Ang pinagkaiba lang, senators are on a national level, while Congress are on a local level. Mahaba tong proseso na to, pero sisimplihan ko lang. Pag nag-propose yung president natin ng budget para sa taon, ang nag-i-evaluate niyan ay ang senators at ang Congress. Ang pinag-uusapan nating budget dito ay ito. So, ang mga senators at ang congressmen, tumutulong silang mag-evaluate kung saan i-allocate yung budget para sa taon. Trabaho din nila na siguruhing ang budget na na-allocate or binigay sa mga government sectors ay ginagamit para sa mga mamamayan at hindi lang pansariling pakinabang ng politicians o ng mga kamag-anak nila. Trabaho din ng senators at ng Congress na gumawa ng mga batas. Batas na makakatulong para sa mga mamamayan. Trabaho din ng mga senators at congressmen na irepresenta tayong mga mamamayan. Ano yung mga kailangan nating projects and developments para mapaigi yung buhay natin. Ideally, yung pinaghirapan nating pera ay gagastusin para sa mga programa na makakatulong sa ating mga mamamayan. So, hindi pa rin alam ni Jose kung sino yung iboboto niya kasi parang pare-pareho lang naman daw yung pangako ng mga politicians. Paano ka makakapag-decide objectively? Tignan natin yung job description. Isipin mo, para kang nag-a-apply ng trabaho. Titignan mo yung mga tungkulin, yung mga tasks ko, o kung ano ba yung responsibilidad nung posisyon. Tapos, ibabangga mo sa qualifications. Tignan natin. Budget allocation, budget oversight. Anong kailangan yan? Nakapag-aral tungkol sa ekonomiya, business, makakatulong din ng finance kahit papano, public administration. Trabaho ng senators saka ng Congress ang paggawa ng batas. Paano ka makakagawa ng batas? Dapat may alam ka sa batas. Pwedeng lawyer or nag-aral ng political science. Dati nang nasa public service so may alam na sa mga batas. Public service and development. So, dapat yung kandidato may kaalaman or experience sa social science. Dating nasa healthcare industry o kaya nasa education. Madaming paraan para ma-evaluate yung candidate. Alam kasi nating lahat sila dadaanin tayo sa emosyon. Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging objective. Para kang nag-interview ng candidate para maging empleyado, aralin mo kung ano yung job description, tas ibangga mo sa qualifications. Kailangan natin bumoto. Ang dali sabihin na pare-pareho lang yung politicians, na wala nang pag-asa. Yan ang gustong mangyari ng mga political candidates kagaya ni Eme. Gusto nila yung mabibili lang yung boto. Palagi nating tandaan, pinaghirapan natin yung taxes natin. Every month, nagko-contribute tayo sa bansa. We have every right to vote. We have every right to demand what's best for us and for our country. Sana malinaw.